Hallelujah. Good morning, Light Church family. Sige po, tatayo po tayo ngayon. And good morning din po sa ating mga team online. Are you ready to worship God in this place right now? Hallelujah. We thank you, God. Come on, you clap your hands to Jesus. Thank you, Jesus. We come into your presence. Come on, church. Hey, hey. We want to come closer to your presence, God. Hallelujah. Come on, church, we sing this song. And there is no life without you. You have all that we need. Where you are. Where you are, every fear is broken. And the darkness must flee. Closer and closer, we want to know you. Reaching out and reaching out. And here in your presence, we want to go deeper. In your light, we come alive. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord, in your presence there's peace. Come on, church, to declare this song. And one more time to sing. There is no one beside you. You alone are enough. You fling the doors of your heart wide open. And we are lost in your love. Closer and closer and closer, we want to know you. Reaching out and reaching out. And here in your presence, we want to go deeper. In your light, we come alive. And closer, we want to know you. Reaching out and reaching out. And here in your presence, we want to go deeper. In your light, we come alive. Hallelujah. Yes, Lord, in your presence we come alive. And we have found peace and grace in your presence. Hallelujah. Come on. To you, we will come running. In you, we find belonging. Your love is all that can satisfy. To you, we will come running. In you, we find belonging. Your love is all that can satisfy. To you,
Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh God. And this time, Lord, we want to worship you more. Yan naman today, as you open your heart, saan man kami naroon ngayon, Panginoon, lead us, guide us, be with us. Lord, give us strength, give us wisdom, oh God. Lord, we will do this for you. We will continue to worship you. We will praise your name, oh God. Holy Jesus, oh Lord. Come on, you worship the Lord. You can just raise your hands to Him. Open your heart. Come on, feel the presence of God in this place. Nasa online ka, nandito ka. Come on, hindi ka excuse na hindi mag-worship kay Lord. You sing your own hymns of praises. Come on, church. Oh, Lord. Oh, God, you are my God, and I will seek thee earnestly. Oh God, you are my God, and I will seek thee earnestly. My soul yearns for thee, my flesh yearns for thee, in a dry and weary land where there's no water. Thus I have beheld thee in the sanctuary, to see thy power and thy glory. So I will bless thee as long as I live. I will lift up my hands to thy name. So I will bless thee as long as I live, and in the shadow of thy wings I sing for joy. Come on, church, you sing. Oh God, you are my God, and I will seek thee earnestly. Oh God, you are my God, and I will seek thee earnestly. My soul yearns for thee, my flesh yearns for thee, in a dry and weary land where there's no water. Thus I have beheld thee in the sanctuary, to see thy power and thy glory. So I will bless thee as long as I live. I will lift up my hands to thy name. So I will bless thee as long as I live, and in the shadow of thy wings I sing for joy. Come on, church, just sing one more time. So I will bless thee. So I will bless thee as long as I live. I will lift up my head to thy name. So I will bless thee as long as I live,
shadow of thy wings. I sing for joy, caught up in your presence. Oh, Jesus, I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna live. Oh, I'm not here for blessings. I'm not here for blessings. Oh, Jesus, Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I'm caught up in your presence, caught up in your presence. Oh, Jesus, I just want to sit here at your. Come on, church, and declare. I'm caught up in this holy moment. I never wanna live. Oh, I'm not here for blessings. I'm not here for blessings. Oh, Jesus, Jesus, you don't owe me anything more than anything that you get. Yes, I just want you, Lord. I just want you. I just want you. Nothing else, oh, nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Oh, nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Oh, nothing else. Oh, nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Oh, nothing else. Oh, nothing else. Oh, nothing else. Oh, Lord, I just want you. Oh, nothing. Oh, nothing else. Will do. I just want you. It's Jesus. Want you in my life, oh Lord. Yes, Jesus, and nothing else. Come on, church. Nothing else in your life. Only Him. Come on, you sing. Continue to sing. Nothing else. Jesus. Yes, Jesus. And nothing else. Oh, nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Oh, nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just. Come on, church, and declare. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Oh, nothing else.
nothing else. Come on, church, you declare. Just one. Yes, Jesus. Nothing else in this life. It's only you, oh God. We just want your presence, oh Jesus. Lord, we need you. We need you in our life, Lord. Kasi hindi namin to kaya na kami lang. Kaya naman today, we just open our hearts to your word. Kasi, Lord, we believe, Lord, na bibigyan mo kami ng panibagong kalakasan ngayon dahil sa salita mo. Kaya, Lord, ikaw ang manguna sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. We thank you, Father. We thank you, Jesus. And we thank you, Holy Spirit. In Jesus' mighty name. And everybody will say, Amen and amen. Sige po, palakpak tayo kay Lord. Blessed Sunday po sa ating lahat. Maaari na po tayong umupo. Sino po dito natutunan natin sa ating series, nag-e-excel na tayo sa ating pagsamba at pananalangin? Amen? Pero syempre, hindi lang sa mga bagay na yon, kundi sa ating giving. Kaya naman po, let's talk about excelling in the gracious act of giving. Kaya po, let us read in 2 Corinthians chapter 8 verse 7, since you excel in so many ways in your faith, your gifted speakers, your knowledge, your enthusiasm, and your love from us, I want you to excel also in the gracious act of giving. In this chapter po, Paul was reminding and encouraging the church in Corinth na nasimulan nila itong tulong na to para sa Jerusalem, sa church, na dumadanas po ng matinding paghihirap dahil sa persecution. Sa una po, masigasig silang mag-response na tumulong, pero dahil sa maraming pangyayari na hinto. Kaya naman po ang sabi ni Paul, since nag-e-excel daw sila sa maraming bagay, mag-excel din sa gracious act of giving na ito. Gracious act of giving. Sabihin mo nga sa katabi mo, dahil po ang tulong na ginagawa nila ay manifestation po ng supernatural ng work ng grace ng Diyos sa kanilang mga puso na ginagawa po nila as gracious at generous givers. Excel po in Greek word is peresio, means to cause to superabound, to excel, or to be in abundance with the implication of being considerably more than that would be expected or exceeding the requirements. Sa Tagalog po, ang sumasagana sila sa pagbibigay na higit na ina-expect. And to challenge them, ginamit po sila ni Paul sa kanila ang testimony ng mga churches sa Macedonia na talaga nga namang excellent. Bakit po excellent? Dahil despite na matinding dinadanas po nila ng kahirapan ng mga churches na ito, dahil din sa persecution, nagbibigay sila ng tulong sa Jerusalem, church na higit pa sa kanila, sa kaya nila at masaya silang nagbibigay at ginagawa ito. Hindi lang po yun, pero sila po ay nagpupumilit na makibahagi sa pagtulong. Kaya nga po sabi ni Paul, sila ay sobrang mapagbigay. Sabi niyo nga po, sobrang mapagbigay. Kaya nga po, for I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability, entirely on their own, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in the service to the Lord's people. And this, not as we had expected, but they first gave themselves to the Lord and to us by the will of God. Kaya ngayon po, how do we excel in the gracious act of giving? Na-challenge din sa atin from this church. Una po, by having a sense of privilege. Kaya nga po, kung bakit gano'n na lang ang pagpupumilit ng simbahan na ito na makibahagi sa pagtulong ay dahil tinitignan nila ito isang privilege. Tayo din ay dapat na maunawaan na ang maging instrument ng Panginoon to support His church ay isang malaking pribilehiyo ng pagtatanim upang lumawak pa ang kanyang ministeryo. Sa mga tulong at suporta natin sa simbahan ng Diyos na mahal niya ay nagiging dahan upang marami pa tayong maabot at madami pang makakilala sa Kanya. Hindi lang po yun, pribilehiyo na magpapala, kundi maging pagpapala. Next po, by giving ourselves first to the Lord. Nauunawaan ng church na ito na ang buhay nila ay hindi sa kanila. Kaya naman po nauunawaan din nila ang mga pag-aari nila ay hindi sa kanila. Una po, inaalay nila ang sarili nila kay Lord. Kaya ganun na lang nilang ialay ang meron sila para sa simbahang mahal ni Lord. Likewise, kaya magiging madali sa ating tumulong at magbigay dahil una muna nating inalay ang buhay natin kay Lord. Amen po ba? Bukal sa atin
ang pagbibigay sa iba. Kaya nga po, ang application po natin ngayon, let's excel in the gracious act of giving. Kasi po, ang excellent na pagbibigay ng mga church noon, despite ng matinding kahirapan, dahil po sa persecution, ay testimony din sa atin bilang church ngayon, na anuman po yung kinakaharap natin, hindi imposibleng gamitin tayo ng Panginoon sa pangangailangan ng kanyang simbahan, despite ng pinansyal na pinagdadaanan. Kaya po, tandaan natin sa panahong mukhang mahirap makapagbigay, dun mas lalong lilitaw ang gracious at generous giving na resulta ng tunay na pananampalataya. Amen po ba? Kaya nga po isang marka ng simbahan na talagang ang puso ay binago ng Diyos from selfishness to selflessness ay patuloy na nag-e-excel sa giving. Wala man tayo sa katulad na pinagdadaanan ng early church, but God is also using us bilang instrument ng suporta sa ating simbahan. Kaya katulad po ng church sa Corinth, may mga babalikan tayong mga pagsuporta sa simbahan natin na manifestation ng ginagawang pagbabago ni Lord sa mga puso natin to make us gracious and generous givers. Amen po. Testify ko lang po, past few months po, sobrang lagi po ako nagkakasakit dahil sa work ko po. Every 2 weeks may sakit po ako. Lagi nagpapadoktor at sabi ko nga, Lord, paano to? Wala po akong pambayad ng pang-doktor, pang-gamot, pambili ng gamot, pero patuloy si Lord na nagpo-provide sa akin. Amen po. Pati sa pag-aaral ko po, patuloy din siyang nagbibigay sa akin. At sabay-sabay po talaga, this month na to, ang daming trabaho, walang pahinga, lalo sa lunch break. Pero grabe si Lord, kasi patuloy siyang nagbibigay ng kalakasan sa akin. At ganun din po sa aking pamilya. Amen po. Kaya nga po, praise God kasi sabay-sabay po lahat ng mga ginagawa natin. Pero mabuti si Lord. Siya yung nagpapalakas sa atin every day. Hindi lang po physical, kundi sa bawat aspeto ng buhay natin. Kaya kapatid, I encourage you, patuloy ka lang magtiwala kay Lord. Hindi ka niya pababayaan sa anumang dumating na unos ng buhay mo. Sige po, let's start po na mag-give. Tumayo po tayong lahat. Excited na po ba tayong magbigay kay Lord? Amen. I-ready mo po ang tithes and offering natin. Sige po, let us pray. Lord, maraming salamat, O God, sa umaga ang ito. Napakabuti mo, Lord God, dahil ginising mo po kami at nakapagsimba kami. Ngayon, Lord, magbabalik kami, magbibigay kami ng offering kasi ito yung gusto mo, Lord God. Thank you po sa mga anak mong ito na patuloy nagbibigay. Lord, we pray, O God, na sa bawat nire-receive namin, Lord God, hindi ka namin kalimutan, pero unahin ka namin, Lord God, sa buhay namin. At alam namin na ikaw yung magbibigay sa amin ng anumang at may problema kami, palalakasin mo kami at pagtitibayin. Thank you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Sige po, let's give a cheerful heart. For giving our tithes, offering, pledges, and faith promises, we can send it through our GCash number, BPI account, or directly here at church. Kaya naman, Light Family, let's give and give back with a cheerful heart. Light Family, as we dive further into our celebration, it's time to stay updated sa ating mga latest happenings in our church community. You know what that means, partner? It's time for our Light News! Yesterday, praise God, dahil naganap po ang ating Light Retreat, and to all our Light Retreat graduates, magkakaroon po kayo ng lifestyle class. Ayan, naka-flash po sa ating screen ang inyong respective class schedules, and please don't forget to attend. And for more upcoming events, of course, unang-una na sa ating listahan ng ating Gospel Gig presents A Man Called Lang Part 2. Kaya naman, we encourage all the youth na mag-invite po ng ating mga friends, classmates, and even other youth. Dahil mangyayari po ito on October 28, 2023, 4 p.m. Saturday. Dito po yan sa ating Light Church Hall. Meron lamang po itong registration fee of 20 pesos. And after po ng celebration, pwede na po tayong bumili ng ating mga tickets sa ushering table. Next, we are calling our young married couples because this event money Heist is for you. Join us for a deep dive into financial management within marriage on October 27, 6:30 p.m. here at Light Church. Meron lamang po tayo registration fee na 150 pesos. For more details and inquiries, look for Coach G and La Arnie Monato. And for our last but definitely not the least, ay para naman po sa ating mga young adults and young professional. We all know that balancing work and life can be challenging, kaya naman po be excited because we present to you Work-Life Balance. This will be on October 30,
2023, Monday, 7 p.m. Dito lang din po yan sa ating Light Church. And that's all for our Light News. Kaya naman, praise God partner, kasi ang daming nangyari sa ating church ngayon at marami pa tayong inaabangan na upcoming events. Yes, partner, that's why Light Family, Stay tuned, stay engaged, and be more excited to be part of this incredible event. And now for our quick activity, sige po, sabay-sabay po nating ilabas ang ating mga phones at sabay-sabay natin itong is-silent to avoid distractions at talagang makapag-focus tayo to hear the Word of God. and as we proceed, let's prepare our pens, Bibles, and notebooks to take notes. That's all for our reminders. Be excited and enjoy the rest of celebration. To deliver the Word of God, let us all welcome Bishop Resty Kajong. Tay, okay na po, Tay. Blessed Sunday po sa bawat isa. Kumusta po kayo? Morning. Pakingitian mo nga yung katabi mo. Baka hindi mo pa nangitian. Ayan. Grabe yung gagawin ni Lord sa atin sa araw na ito. Kung naniniwala po kayo, ngayon pa lang pasalamatan nyo na si Lord. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Okay. So, before we move on sa ating topic, excited po akong i-announce na in celebration or in celebrating our 14th church anniversary, magkakaroon po tayo ng Light Family Fest. Okay? Ayan. So makikita nyo po dyan sa poster, okay, para po at least maka-follow through po tayo. So November 3, magkakaroon tayo ng church water baptism. Magkakaroon din ng laro ng lahi, okay, sa City Beach, Barreto. Okay? November 4, magkakaroon ng basketball game sa Pag-asa Basketball Court. Okay? And November 11 and 18, magkakaroon tayo dyan mismo sa Market Park. Kakaroon tayo ng light zumba o yung mga nagsusumba dyan. Okay? Kakaroon din ng cheer dance. Kakaroon ng volleyball games. Okay? Dyan po sa Market Park. And November 18, magkakaroon tayo ng worship night. Okay? So, grabe ang ating mga activities ngayong November. Kaya nga, for more details, contact your light group leader or network leader. Okay? May excite po tayo sa gagawin ni Lord ngayong November. Ang dami nating gagawin. Ang dami nating pagkakaabalahan. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabihin mo, let's be excited. Okay? Okay. So, dito excited pa sa gagawin ni Lord ngayong araw na ito. Dito pa rin tayo sa series nating Open House. Kaya let's be excited sa mararanasan pa natin ngayon. Dahil ang ating mararanasan ngayong araw na ito ay ang pinaka-the best na pwedeng maranasan ng isang tao. Ito ay ang maranasan ng matindi, ang presensya ng Diyos. Kaya ladies and gentlemen, welcome to the house of presence. Tayo'y manalangin. Lord, nagpapasalamat kami, O Diyos, ngayong araw na ito for giving us a wonderful day. Salamat kasi umaga pa lang, pagkising pa lang namin, ang pag-ibig mo ay nagpapakita ng kasapatan sa amin. Ano man ang kapaguran, itong mga nakaraan linggo, pinakita mo, O Diyos, na Ikaw ang aming kapahingan, Ikaw ang aming kagalakan, Ikaw ang aming kapayapaan. Kaya nga today, naniniwala kami, pagpapalain mo po ang bawat isa. Ang banal mong Espiritu ang siyang kikilos ngayong araw na ito. Maranasan namin ng matindi ang iyong salita, O Diyos. Salamat, Panginoon. At naniniwala kami after this, hindi na kami magiging katulad ng dati. Marami kang palalayain, marami kang bibigyan ng pag-asa ngayong araw na ito. Ikaw po ang maitaas. Samahan mo kami, Banal Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabihin nga natin, presence of God. So first, let's have the definition. Ano po ba ang presence of God, by the way? In Tagalog, presensya ng Diyos. It implies a close and personal encounter with the Lord. Alam mo ba na ang Biblia ay naglalaman ng napakaraming istorya ng engkwentro ng tao sa presensya ng Diyos. Simula pa lang ng human history,
pinakita na yung close presence ng Diyos kina Abraham, kay Adam at kay Eve sa Garden of Eden. Kung babasahin natin sa Genesis 3:8, ang sabi, "And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden." So, diyan pa lang, the presence of the Lord ay kasama na nila. Yun nga lang, alam na natin nangyari, after ng kanilang pagkakasala, sila ay naging separated sa Diyos. But throughout sa Old Testament period, makakita pa rin tayo ng napakaraming pagkakataon na nireveal ng Diyos ang kanyang presensya in special ways. Ito yung nakipag-usap ang Diyos kay Noah, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, at sa mga Israelita sa 40 years nila sa wilderness at marami pang iba. Now, ang God's presence ay nag-exist in two realities. Una, meron tayong tinatawag na omnipresence at sa kanyang manifest presence. And they serve different purposes sa buhay ng isang tao. So pag-usapan natin, ano ba itong God's omnipresence? God's omnipresence, ibig sabihin, He is all present. Present ang Diyos saan mang lugar at oras. Meaning, God is everywhere at the same time. Tulad ng sinabi sa Psalm 139 verse 7 to 8, ang sabi, "Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence?" Kung pupunta ako sa heaven, andun ka. Kung pupunta ako, if I make my bed in the depths, nandun ka din. So lumalabas na kahit saan pumunta ang tao, he or she can never escape God's presence. That's why nothing is ever hidden from God. Wala tayong may tatago sa Kanya. Ang Diyos ay present everywhere, all the time, at alam niya exactly what we are doing. So, yan ang God's omnipresence. Number 2 ay yung God's manifest presence. Exodus 19, 17, 18, part number verse 20. Then Moses led the people out of the camp to meet with God, and they stood at the foot of the mountain. Mount Sinai was covered with smoke. Why? Because the Lord descended on it with fire. Bumaba ang Diyos, doon sa kanila, na makikita natin sa pamagitan ng apoy. The smoke billowed up from it like smoke from a furnace, and the whole mountain trembled violently. Grabe, no? The Lord descended to the top of Mount Sinai and called Moses to the top of the mountain. So Moses went up. So makikita natin, ito yung panahong dinala ni Moses sa labas ng kampo ang mga Israelita para makipagkita sa Diyos. At tumayo sila sa paanan ng bundok. Doon ang bundok ay nabalot daw ng usok, yung Mount Sinai. Why? Dahil bumaba ang Diyos sa anyo ng apoy. Pumaitaas ang usok at nayanig ng malakas ang bundok. So bumaba ang Diyos sa ibabaw ng Mount Sinai. Pinapakita dito yung example ng God's manifest presence. Talagang naramdaman nila, nakita nila, nagkaroon ng kakaiba sa lugar na yon because sa matinding manifestations ng presensya ng Diyos. Now, anong pinagkaiba ng God's manifest presence sa omnipresence? Anong pinagkaiba nila? Listen, may kinalaman to sa ating awareness. Sabi mo nga, awareness. Even though God is present everywhere, His manifest presence is when we realize it. Yung bang nasisense at nare-recognize mo na parang ang lapit-lapit ni Lord. Yung bang naramdam mo yung character ng Diyos, talagang napakabait niya. Yung na-experience mo yung kanyang kapangyarihan, kabanalan at pag-ibig na talagang ramdam mo na si God ay napakalapit, that God is near and God is here. For example, yung iba sa atin, baka naramdaman na ito. Naramdaman natin, baka naramdaman nyo na yung presensya ng Diyos nung papalapit kayo dito sa church.
Oo, meron talaga. Yung palapit siya sa church, palapit na siya dito, during Sunday simba natin, alam mo yung pagpasok niya dyan, iba na yung kutob niya. Pagpasok niya pa lang dyan, parang nagutom na ako, gano'n ba? Kasi ang taas, parang gano'n. Yung pagpasok mo pa lang, hello, hello po, hello. Pagtayo mo dyan, pasintabi po sa mga walang pakiramdam every Sunday. Yung pagpasok mo dun sa light group mo, late ka pa, inabutan mo sila nagpe-praise and worship, iba yung dating sa'yo. Or maybe sa discipleship journey, ramdam mo na nandun si Lord, na saan mang pagkakataon na naitataas ang Diyos, ramdam na ramdam mo siya. Yes, God is everywhere. Hindi mo nakikita ang Diyos because siya ay spirit, pero there's something in your heart that is burning. Just like in the Mount Sinai, because you know that God is near and God is here. So if you are that person, then you already experienced or experiencing the manifest presence of God. And typically, kapag naramdaman mo ang God's manifest presence, something shifts. Okay? Something changes. Something happens. May kakaibang hindi mo maintindihan. There's something na nangyayari sa iyo na hindi mo ma-explain. May nangyayari kasing matinding pag-aayos at matinding pagbabago. God doesn't show up for no reason or purpose. Tandaan natin yan. Hindi magpaparamdam ang Diyos ng wala-wala lang. When God manifests His presence, meron siyang gustong gawin sa iyong buhay. Gusto kanyang i-encourage, gusto kanyang i-convict, gusto kanyang palakasin, gusto kanyang pagalingin, or gusto kanyang i-save, o anumang gusto niyang gawin sa atin para Para maitaas siya. God's presence is real, mararamdaman siya ng gusto niyang paramdaman. Kaya nga there is difference between saying God is everywhere and saying God is here. Now, ang manifest presence of God ay madalas nararanasan, nakikita kung saan napapapurihan at binibigyan ng malaking importansya ang Diyos. Sa tingin mo, pag pupunta ka ng disco, mararanasan mo yung manifest presence? God is everywhere. Amen. Pwedeng nandun siya, pero hindi mo mararamdaman ang manifest presence niya. Mararamdaman natin usually ang manifest presence ng Diyos kung saan na itataas siya, kung saan napapapurihan siya, kung saan yung kanyang mga anak, kung saan ang kanyang mga anak ay binibigay ang full surrender sa Kanya. At titingnan nga natin, usually ang mga lugar na ito yung lugar, lalo na sa Old Testament, isa dito yung lugar ng tabernacle o sanctuary. At meron ngang isang tao na nakakita, nakaranas ng matinding manifest presence ng Diyos. At isa nga rito ay si King David, seeing the manifest presence of God in the sanctuary. So King David during his reign ay nagkaroon ng anak na pangalan ay Absalom na nag-lead ng rebellion against sa kanya. So kinakailangan ni David at ng kanyang mga loyal followers na umalis sa kaharian para maprotektahan sila. Kaya during that time, natigil sila sa maikling panahon sa northern portion ng wilderness ng Judah bago sila mag-cross over sa Jordan River. So napaka-barren ng land na yon at doon siya napadpad sa kanyang pagtakbo palayo sa patalim ng kanyang anak. Feeling disgrace siya and rejected at di niya alam kung ano mangyayari sa kanila. At sa panahongang ito na
lungkot siya. Okay? Etong panahon na parang pakiramdam niya, rejected siya. Sa panahong ito, naisulat ni King David ang Psalm 63. Psalm 63 verse 1 to 2. Sabi niya, You, God, are my God. Earnestly I seek you. I thirst for you. My whole being longs for you in a dry and parched land where there is no water. I have seen you in the sanctuary and beheld your power and your glory. Sabi ni King David, na hinahanap-hanap ko kayo, aking Diyos. Hinahanap-hanap kita. Hindi sa babae niya kinanta yun, kundi kay Lord. Hinahanap-hanap ko kayo, aking Diyos. Hinahanap-hanap kita. Hindi niya rin to kinantas para sa isang lugar, kundi kinanta niya to para kay Lord. Na siya ay nananabik sa Diyos, nananabik ang kanyang buong puso't kaluluwa tulad ng lupang tuyo na hindi nauulanan. Actually, kung pag-aaralan natin buong Psalm 63, wala kang mababasang sa pinagdadaanan ni David that time, wala kang mararanasang, wala kang mababasang si David ay nagreklamo or nagpipetisyon. He just expressed longing for God's presence. Yun lang yung dinidesire ni King David, ang presensya ng Diyos. Pansinin mo ha, si King David ay nasa ilang, iniwanan niya ang kanyang trono, iniwanan ang kanyang kayamanan at lahat ng kanyang possessions. Need niyang tumakas dahil papatayin talaga siya ng kanyang sariling anak. And yet, in all of this, David wasn't seeking for anything. Hindi niya sinabing, Lord, pambira naman, balik mo na sa akin ang aking karian at ang lahat ng aking kayamanan. Hindi niya sinabi yon, but rather he prayed, God, I seek you. My soul thirsts for you. My body yearns for you. Sabi mo nga sa katabi mo, grabe. Now the question, bakit niya ba ito nasabi? Because David remembers his precious times of worship in the sanctuary. At yun na nagbigay sa kanya ng joy. Naalala niya yung manifest presence ni God sa sanctuary na yun ang kanyang ligaya. By the way, sanctuary, ibig sabihin sacred place. Tabernacle naman ang ginamit sa word, sa ibang version. Ibig sabihin ito ay place set apart exclusively for the presence of God. Now, ano ba yung naalala ni David sa sanctuary? Ano yung naalala niya? Verse 2, I have seen you in the sanctuary and beheld your power and your glory. Nakita ni King David ang kapangyarihan at kalwalhatian ng Diyos doon sa sanctuaryo. Ano ba yung manifestations ng presence of God sa sanctuary na nakita niya? Number 1 is the power of God. Kapangyarihan ng Diyos. Hindi ganong in-specify ni King David kung anong klaseng picture ng kapangyarihan ni Lord. Bumababa katulad din ng usok ng apoy na nakita ni Moses. Hindi naman sinabi, hindi in-specify kung anong picture ng kapangyarihan ni Lord ang nakita niya doon. But to think, hindi niya ito makalimutan. So meaning, matinding kapangyarihan ang kanya nakita. Power of God, nakita niya. Pangalawa, glory of God. Glory means honor, splendor, wealth, or high status. Nakita niya maybe na bagamat siya'y hari, pero walang sinabi ang kanyang kingship at karian kung ikukumpara sa karian ng Diyos. Walang sinabi yung kanyang karian. So naranasan ni King David ang manifest presence of God. Now, the question, ano ba ang mangyayari sa taong nakaranas ng manifest presence ng Diyos? What will happen after experiencing the manifest presence of God? Number 1, sabi sa verse, the person will definitely seek for it. Tulad ni King David, hahanap-hanapin mo ito. You, God, are my God.
earnestly I seek you. Seek earnestly is related to the word for dawn. Ibig sabihin, madaling araw. Ibig sabihin, early. Madalas ginagamit ang salitang to para ilarawan ang isang wild donkey looking eagerly for food. So the point is to seek as a priority of the day. Ibig sabihin, seeking earnestly, it is seeking ardently and diligently. So ang mga taong nakakaranas o nakaranas ng manifest presence ng Diyos, hinahanap-hanap o sinisik nila simula pa lang ng kanilang paggising sa umaga. Hinahanap ang presence si God with an intense desire. So ano pa ang mangyayari sa taong nakaranas ng manifest presence ng Diyos? Pangalawa, the person will undeniably thirst for it. Ang sabi diyan, I thirst for you. Tulad ni King David, kauuhawan mo ito. Naranasan mo ito, kakauhawan mo, mauuhaw ang iyong kaluluwa sa presensya ng Diyos. Ha? Nauuhaw si David kay Lord? Teka, di ba nasa kanya naman si Lord? May personal pa nga siyang relationship sa Diyos. Bakit nauuhaw pa siya kay Lord? Nasa kanya naman si Lord. Does that make sense? Yes. Yes. May personal relationship siya kay Lord. At si Lord ay sumasa kanya. But David wanted more. He wanted to go deeper. Gusto pa niya ng mas matindi at malalim na presensya. Yes, he was satisfied, but he wasn't satisfied yet. Dahil alam niya sa presensya ng Diyos, meron pa. Meron pang ibibigay ang Diyos at never siyang magsasawang magbigay. Listen, yan ang problema minsan sa isang Kristiyano. Ang akala niya nung naranasan niya ang presensya ng Diyos, yun na yun. But wait, there's still more. There's still more from the Lord. Palakpakan natin ang Diyos. Amen? Ano pa ang mangyayari sa taong nakaranas ng manifest presence ng Diyos? Pangatlo, the person will certainly long for it. Ang sabi, my whole being longs for you. Tulad ni King David, pananabikan daw ito ng taong nakaranas. Mananabik ang kanyang katawan sa presensya ng Diyos tulad ng isang lupang hindi nauulanan. Tanda natin that there's always more from God because God is infinite person. Siya'y walang hanggan, kaya never siyang mauubusan. Yan ang problema sa sa ibang mga Kristiyano. Akala nila na reach na nila ang level of maturity sa kanyang buhay Kristiyano, na tumagal na siya sa church, tumagal na siya sa gawain, at pakiramdam niya, yun na yun. At pwede na lang siya manatili na lang sa ganon. Well, kung ganon mag-isip ang Kristiyanong yon, he or she is in trouble. Why? Tandaan natin na David had walked with God for years, but he longed for more. Ang tagal niya nang kilala ang Diyos since nung siya ay tinawag sa panahon ng kanyang pagpapastol hanggang siya ay maging king. Nakaranas na siya ng matindi sa Panginoon, but he longed for more. Kahit matagal na kay Lord si David, still nananabik pa rin siya sa Diyos. Yan ang nangyari o nangyayari kay David simula nung maranasan niya ang manifest presence ng Diyos. Now, ang tanong, tulad ni David, kaya pa rin ba nating maranasan ng matindi ang manifest presence ng Diyos? Can we still experience the manifest presence of God today? Kaya pa ba? Sabi ko kanina, sa simula pa lang ng human history, pinakita na ang close presence ng Diyos kina Adam at Eve sa Garden of Eden. Naranasan ng mga unang tao ng matindi ang manifest presence of God. Yun nga lang, after ng kanilang pagkakasala, sila ay naging separated sa very personal na presensya ng Diyos. Kaya after that, ano nangyari?
namili na lang si Lord kung kanino siya tao magre-reveal at pakikitaan ng kanyang glory. Namili na lang siya. Hindi naman lahat gusto ako, hindi naman lahat nagmamahal sa akin. Ikaw, halika dito. I-reveal ko yung sarili ko. Ikaw rin, halika dito. Ikaw din, halika dito. Ayaw nyo, bala kayo. Nagre-reveal na lang ang Diyos noon sa mga piling tao. Paano ko nasabi? Exodus 33 verse 19. The Lord replied, "For I will show mercy to anyone I choose, and I will show compassion to anyone I choose." Namili na lang talaga si Lord. The time. Ang pagde-demonstrate ng mercy niya ay one way ng pagre-reveal ng Diyos ng kanyang glory. Kaya nga nung sinabi ni Lord na mahahabag at maaawa siya sa gusto niyang kahabagan at kaawaan, ibig sabihin, He would show kindness, compassion, and forgiveness to anyone He chooses. At ito na nga, dahil sa kapasawayan ng mga Israelita sa Diyos sa panahon ni Moses, pupunta sila ng lupang pangako, pero hindi raw sila sasamahan ng presensya ng Diyos. Exodus 33, 1-3, the Lord said to Moses, "You led the people of Israel out of Egypt. Now get ready to lead them to the land I promised their ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob. It is a land rich with milk and honey, and I will send an angel to force out those people who live there, the Canaanites, the Amorites, the Hittites, Perizzites, Hivites, Jebusites, and Notites." Wala pala. Anong sabi niya? Ito ang sabi ni God. Tingnan mo Sasamahan ko kayo doon. Pupunta kayo doon. But I will not go with my people. Mabigat. Punta kayo doon, pero hindi ko kayo sasamahan. Why? Because they are so rebellious, ang sabi. That I would destroy them before they get there. Ang sabi ni Lord na hindi sasamahan ng kanyang presensya ang mga Israelitang pupunta sa lupang pangako. Why? Bakit? Matitigas ang ulo nila. Hindi ako nagsabi nito Sabi ni Lord, baka mapatay ko pa sila bago sila pumunta doon. Kakatisod naman si Lord. Grabe. Sabi mo sa katabi mo, bigat. Sa ganitong pangyayari, sabi siguro ni Moses, bigat. Baka mapatay pa raw kami. Bago pa kami makapunta sa lupang pangako, baka mapatay pa raw kami. Sa ganitong pangyayari, nakiusap si Moses kay Lord. Dahil ayaw niya na hindi nila kasama ang presensya ng Diyos at pinaalala niya kay Lord na itong Israel, Lord, bayan mo to. So, anong sabi ni Lord sa pakiusap ni Moses sa kanya? Ang sabi ni Lord kay Moses, the Lord replied, Exodus 33:14, the Lord replied, "My presence will go with you and I will give you rest." Sinabi ni Lord kay Moses na dahil napiplease ako sa iyo, anak, ikaw lang isasamahan ko. Ikaw lang ang sasamahan ng aking presensya at hindi yung mga titigas ng ulo. Hindi ko sila sasamahan, ikaw lang. Anong pakiramdam mo? Sabi ng Lord sa'yo, anak, ang i-bless ko lang, ikaw, pero yung mga life group members mo, hindi. Anong pakiramdam nun? Sasabihin mo ba, ako lang i-bless ni Lord. Kaganon ka ba? Hindi. Siyempre, gusto mo, lahat ng members mo, ay i-bless ni Lord. So naramdaman niya ni Moses, kaya nga nakiusap muli si Moses kay Lord. Verse 15 and 16. Then Moses said to him, "If your presence does not go with us, do not send us off from here. How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go
with us. Sinabi ni Moses kay Lord, kung hindi mo rin lang kami kundi rin lang namin makakasama ang presensya mo, wag mo na lang kaming papuntahin. Hindi ka rin lang namin kasama, wag mo na lang kaming papuntahin sa lupang pangako. Paano malalaman ng iba na nalulugod ka sa akin, O Diyos? Yan yung sinabi. Napaka-bold, Napaka-bold ng pagkasabi na gano'n ni Moses kay Lord. Ano reply ni Lord? Verse 17, and the Lord said to Moses, I will do the very thing you have asked, because I am pleased with you and I know you by name. Sabi ni Lord, nagagawin niya ang pinakausap ni Moses, sasamahan na ng presensya ng Diyos ang buong Israel, kahit matitigas ang ulo nila, dahil nalulugod siya kay Moses. At meron siyang personal na relationship kay Lord. So God chose to extend the grace, favor, and love na meron siya kay Moses sa mga Israelita. So the people were spared by divine choice dahil nalulugod ang Diyos kay Moses. So lumalabas na itong si Moses ay naging mediator. Sabi mo nga, mediator. Siya ang naging mediator para maranasan ng mga tao ang manifest presence ni Lord. You know what? Listen, yan din ang status ng sangkatauhan. Tayong lahat ay nagkasala. At ang kasalanan ang nagpaiwalay sa tao sa Diyos. Kaya hindi maranasan ng tao ang matinding presensya ng Diyos. So katulad ng mga pasaway na Israelita, kailangan natin ang isang Moses na magmi-mediate sa atin para maranasan ng God's presence. Kailangan natin ng Moses. Amen? Ang problema, patay na po si Moses. Pinaglabanan pa nga ni Miguel Arcangel at Satanas ang body ni Moses according sa Jude 9. So kailangan natin ng mediator. Patay na si Moses pero kailangan natin ng mediator para maranasan natin na matindi ang mapagpalang presensya ng Diyos. Patay na si Moses. Wala nang mediator. But I have a good news. God provided us a wonderful mediator. Hebrews 9:15. For this reason, Christ is the mediator. Si Jesus ang mediator, sabi ng Hebrews 9:15, kung walang mediator, hindi natin mararanasan ang presensya ng Diyos, kundi apoy ng impyerno. Pero kapag ang tao may personal na relationship sa mediator na si Jesus, at nalulugod sa kanya ang Diyos, then pamamahayan siya ng Diyos. At walang hanggang manifest presence of God ang mararanasan niya. At ito nga ang purpose ng Lord sa church. Ang maranasan at mapanatiling nararanasan ng mga miyembro nito ang matinding presensya ng Diyos. Tandaan natin that the purpose of the church always directs and aligns us to the presence of God. Tinawag ni Lord ang church na maging instrument niya for the sanctification ng mga members to prepare God's people sa parating na second coming. Ito ang makikita natin ng talagang mukaan ng presensya ng Diyos. Tinawag din ni Lord ang church para i-share ang mabuting balita ng kaligtasan para maranasan at i-enjoy ng mga taong maliligtas ang God's manifest presence ngayon at magpakailanman. Tandaan natin that God's presence is living in us as a church. 1 Corinthians 6:16-17, don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst? Tayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa atin. Kaya, listen, huwag nating wawasakin or sisirain ang templo ng Diyos sa atin. Kundi, ang sabi ni Lord, sabi ng Word, yari tayo, sabi ng kanyang salita. Now, tanong, paano ba natin hindi mawawasak ang templo ng Diyos na nasa atin kung saan nananahan ang kanyang presensya? Paano ba natin ito hindi mawawasak? Now, hindi natin ito mawawasak sa pamamagitan ng pag-maintain ng mga pagbabagong ginawa sa atin ng Diyos. The church should maintain the following in order to maintain the manifest presence of God in the church. Ano daw yung kailangan natin i-maintain as a church? Number 1, unity. Ephesians 2:19-22, na pag-aralan natin, sabi, pinag-aralan natin to,
that in verse 19 to 22 na Ephesians 2, pinakita niya dito na wala nang pinagkaiba, okay, ang mga Hudyo sa mga Gentiles. Ibig sabihin, in Him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. Ibig sabihin, pinagsama na ng Diyos. Lahat ng nakakilala sa Kanya, mapa-Gentile, mapa-Hudyo, ay iisa na lang. Napag-aralan natin na walang mga ibon na mananahan sa isang lugar na magulo. Amen? Paano pananahanan ng Lord ang isang church kung ang gulo-gulo nila? Paano tayo pananahanan ng Lord kung ang gulo-gulo natin as a church? Kaya nga kailangan natin i-maintain ng maayos yung ating character sa bawat isa. To be at peace with everyone. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, lingunin mo, sabihin mo, peace be with you. Pangalawa na kailangan natin i-maintain sa church is fidelity. Katapatan. 2 Corinthians 6:14 to 7 hanggang 1. Ang sabi dito, do not be yoked together with unbelievers. For we are the temple of the living God. Pinapakita dito that therefore come out from them and be separate, says the Lord. Touch no unclean thing and I will receive you. Purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of the reverence for God. Yan ang naging problema ni King Solomon. Nakipagrelasyon siya sa mga taong walang pananampalataya, totoong relasyon sa Diyos. Na-impluwensyahan tuloy siya ng mga ito na tumalikod sa presensya ng Diyos. Nawala tuloy ang kanyang katapatan kay God. Kaya bilang parusa ng Diyos sa kanya, ano nangyari? Nahati ang kanyang kaharian. Listen, tingin po dito. Tandaan natin na templo tayo ng Diyos. Kaya huwag tayong aalis sa katapatan natin sa Kanya. Amen? Pangatlo is purity. Kailangan natin to i-maintain. 1 Corinthians 16:18 to 19. Ang sabi, flee from sexual immorality. All other sins a person commits are outside the body, but whoever sins sexually sins against their own body. Do you not know that your bodies are the temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Tingin po dito, Light Church. Light Church, please, wag po kayong magalit kung nagtuturo tayo dito sa church na itigil na ang sexual immorality. Na itigil na ang pornography, na itigil na ang pagli-live-in, na itigil na ang pakipag-sex sa hindi mo naman asawa, na itigil na ang homosexual sin at kung ano-ano pa. Pati ang paglalasing at pag-a-addict dahil minsan yan nauuwi yan sa sexual sin. Please, wag po kayong magagalit kung ang church ay nagtuturo na habang bata ka pa at nag-aaral pa, wala ka pa sa tamang edad, wag ka munang pumasok sa relasyon. Dahil malapit-lapit ka sa tukso ng pagkakasalang sexual. Tinawag po kasi ang church na mag-stand sa purity. Can I hear amen? Dahil kapag na-maintain natin ito, malulugod ang Diyos at ang presensya niya ay mananahan sa atin. Ang church na hindi pure, ang church na hindi nagpa-practice ng purity, hindi mararanasan ang presensya ng Diyos. Kaya nga ang isang Kristiyano, kahit anong pilit niyang gustong maranasan ang manifest presence ng Diyos, pero hindi siya namumuhay in unity, hindi siya namumuhay na may fidelity, at hindi siya namumuhay sa purity, at hindi siya namumuhay sa will ng Diyos, kahit ano pang gawin niya, hindi siya bababaan ng presensya ng Diyos. Kahit naranasan niya ito, pero bumalik siya sa immorality, hindi niya na muling mararanasan ito. Mararanasan mo ang manifestation ng presensya ng Diyos kapag na-please mo si Lord. Na nakita sa'yo ng Lord yung mga bagay na nais niya na ginagawa mo. Kaya nga as a church, tandaan natin na tayo ay dapat maging living testimony ng pagbabago dahil sa biyaya at presensya ng Diyos. Like church, we are the manifestations of God's presence.
Kaya naniniwala tayo nagmamanifest pa rin ng Diyos. Kasi nandyan ka. Kasi binabago ka ng Diyos. Yes, you are not perfect, but you are in the sanctification ng banal na Espiritu sa'yo. Araw-araw binabago ka ng Diyos. Na kapag nakita ka ng mga kaibigan mo, alam niya yung kalokohan mo dati. Pero sabi niya, pambira, hindi na kita kilala. Hindi ka nakatulad ng dati. So you are now, what? Living in the manifestation of God's presence. At yun ang nais ng Diyos sa kanyang simbahan. Sino dito maraming natutunan? Palakpakan natin si Lord. Amen? Tandaan natin, as I conclude, the story of the Bible begins and ends with the presence of God. Nagsimula ang istorya ng Biblia at magtatapos din sa presensya ng Diyos. Sa Genesis, nakita natin ang Eden, ang unang bahay ng tao, pero ito ay sanctuary ng Diyos. The garden temple kung saan punong-puno ng presensya ng dakilang lumikha. Kung magpa-fast forward tayo, ito rin ay mag-e-end sa perfect sanctuary, the new heaven and new earth, the new Jerusalem, para maranasan ng tao ang nakaka-enjoy ng presensya ng Diyos forever. Tandaan natin na being in God's presence is the best place para sa ating lahat. At kailangan nating isar ito more than anything else. Sa presensya ng Diyos, andun lahat ng kailangan ng kaluluwa mo. Tandaan natin na ang presensya ng Diyos ay hindi lang para sa mga namatay kay Kristo. Ito rin ay kailangan nating mga buhay para mapagtagumpayan ang napakaraming challenges sa buhay dito sa mundo. Kailangan nating lahat maranasan ang nakamamahang presensya ng Diyos. Now, sino dito convinced na sinasabi niya sa kanyang kaluluwa, kailangan niya ang matinding presensya ng Diyos? Sino dito sinasabi niyan, gusto kong maranasan ang presensya ng Diyos? Naririnig ni Lord yan. Nararamdaman niya yan ngayon. Kaya nga, how can we experience the manifest presence of God as a church? Gusto mo maranasan ang presensya ng Diyos? Then earnestly seek God. Matthew 7:7-8. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. The one who seeks, finds. Sabi ni Jesus, humanap tayo at atin itong matatagpuan. Pag hinanap natin si God, matatagpuan natin ang ating sarili na nasa presensya ng Diyos. Kung hanapin natin siya ng buong puso. Gawin nating priority na hanapin si Lord araw-araw. Simula pa lang sa paggising natin. Seek God with an intense desire and develop an intimate relationship with Him. Pag ginawa mo to, sigurado ako, makikita mo ang hinahanap mo. Hinahanap mo ngayon ang manifest presence of God? Hinahanap mo ngayon? Well, get ready. God is here today. And God is here. And God is near. Ano pang gagawin mo? You desperately thirst for God. Kung gusto mong maranasan ang kanyang presensya, mauhaw ka muna sa kanya. Yun ba parang hindi ka nakainom ng tubig sa mahabang panahon? Kasi damang-dama mo yung uhaw. Ang sabi ni Jesus, John 7:37-38, let anyone who is thirsty come to me and drink. Whoever believes in me, rivers of living water will flow from within them. Ang sabi ni Jesus, na sino man daw ang nauuhaw, lumapit sa Kanya at paiinumin niya at dadaloy sa Kanya ang tubig na nagbibigay buhay. Kaya sino man ang nauuhaw ngayon sa Diyos, get ready. Pupunuin ka niya. And last, wholeheartedly, you long for God. Kung gusto mong maranasan ang Kanyang presensya, magutom ka muna sa Kanya.
Yung bang parang hindi ka nakakain ng matagal na panahon. John 6:35, sabi ni Jesus, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. Sinabi ni Jesus na sino mang lumalapit, sumasampalataya sa Kanya ay hindi na magugutom dahil bubusugin niya ng Kanyang presensya. Tandaan mo na only God can satisfy your longing soul. Only Jesus can fill the vacuum in our lives. Tandaan, ang tao lang na may pananampalataya kay Jesus ang pinamamalaanan at pinamamahayan ng Diyos. Kaya nga sabi sa Matthew 1:22-23, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. So the presence of God finds its greatest expression in Emmanuel. Ibig sabihin, if you have Jesus, sumasa iyo ang Diyos. Jesus is our mediator. He stood in the gap between the holy God and the sinful man on the cross in order for us to experience the presence of God. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. If you have Jesus, you are hosting the presence of God by virtue of His indwelling Holy Spirit. And that indwelling presence comes only through faith in the Lord Jesus Christ. John 14:23, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home. Wow! Make our home with them. You are opening the house of your life for the Lord. So lumalabas sa si Jesus ang susi para maranasan mo ang matinding manifestation ng presensya ng Diyos. You need to surrender your life to Jesus. Gawin siyang Savior and Lord ng iyong buhay. Come near to Jesus. Come near to Jesus. Oh, rabaya karabarabasya, karabarabarabashik, karabarabara. If you feel like kneeling down, if you feel like standing up and raise up those hands, kung gusto mo lang maranasan ang presensya ng Diyos, God is here. God is near. Come near to Jesus. Caught up in your presence. And God's presence will come near to you. Tandaan mo, kailangan mong mamalagi sa nakamamahang presensya ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, I'm not here for blessings. Oh, Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. Kung nais mong maranasan ang presensya ng Diyos, kailangan na matinding pagsuko ng iyong buong buhay kay Jesus.
At kung yun ang nais mo, maaari ka bang tumayo ngayon at itaas ang iyong dalawang kamay? Lord, lumalapit po kami sa mga oras na ito sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin namin na kami makasalanan. Kaya hindi namin maranasan ng matindi ang iyong presensya. Those sins block the manifestation of presence of God into our lives. Patawarin mo kami, O Diyos, sa aming kayabangan, kalokohan. Kung kami ay hindi nakipag-unite sa iyo, kung walang unity sa aming buhay, walang fidelity at hindi kami namumuhay sa purity, patawarin mo kami, O Diyos. We humble ourselves to you. Jesus, patawarin mo kami. Jesus, mediate us to the Father. Mediate us, O Lord. Jesus, you are our Lord and Savior. Tinatanggap ka namin bilang Panginoon at tagapagligtas. At sa aming pagtanggap sa iyo at pagsuko ng aming buhay sa iyo, ikaw ang susi para maranasan namin ang matinding presensya ng Diyos. Receive Jesus. Receive the forgiveness of Jesus. Receive it right now. God is not condemning you. He is just convicting you. He's just telling you, mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Wala nang hadlang para hindi mo maranasan ang presensya ng Diyos. Because Jesus saved you. At ikaw na nakaranas ng kapatawaran ng Diyos through Jesus Christ, you are now welcome to experience the presence of God right now. Hallelujah, hallelujah. Come on, get ready, get ready. Come on, get ready. Lord, right now, in the name of Jesus, lahat ng anak mo na gustong maranasan ang presensya mo, iparamdam mo ang iyong presensya sa Kanya. Right now. Right now. Hallelujah, hallelujah. Yes. Lord, yung gusto kang maranasan, iparamdam mo kung sino ka. Oh, yakara ba yakara. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Your presence, Lord God. Your presence. Your presence. Oh,
Jesus, Jesus. Hallelujah. There's more for Him. There's more from Him. There's more from Him. There's more from Him. There's more from Him. I felt in my spirit, some are here. Tingin mo, hindi ka na kayang patawarin ng Lord dahil sa mga kalokohan ginagagawa mo noon. Pakiramdam mo, hindi ka na kayang paranasan niya ng presensya. Sa tingin mo, lahat ng ginawa mo noon ay hindi kayang patawarin ng Diyos. No. God is telling you, anak, nung pinatawad kita, pinatawad talaga kita. Kaya kung sino ka man na sinasabi mo sa sarili mo, hindi ka kayang patawarin ng Diyos. No. The fact that you're here, God is telling you, mahal na mahal kita. At wala kang pwedeng ibang gawin para wala kang ibang pwedeng gawin para mabawasan ang pag-ibig ko sa iyo. At meron dito, sinasabi niya, wala akong karapatan para maranasan ang presensya ng Diyos. Wala akong karapatan dahil makasalanan ako. Pero gusto kong sabihin sa iyo, noon yun. But today, God is revealing Himself to you. I am your God. I am your daddy. I will never leave you nor forsake you. Hallelujah. Kung sinasabi mong wala kang karapatan sa presensya ng Diyos, kapatid, anak ka na ni Lord. At walang tatay na hindi magbibigay ng pinaka-the best para sa kanyang anak. Kaya nga sa mga oras na ito, receive the manifest presence of God. Hallelujah. Receive it right now. Come. Receive it right now. Receive it right now. Hallelujah. Hallelujah. Receive it right now. Para sa iyan. Para sa iyan. Come on, receive it right now. Receive it right now. God is giving you peace. God is giving you what? Rest. God is giving you rest from all your anxieties. Come on, receive it right now. Come on, receive it right now. God is giving you a lot of things that you could never imagine. Why? Because God is your Father. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven. Your presence is heaven. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. In a sweet, sweet voice of the Lord, I love you, anak. Presence is I love you, aking anak. Hallelujah. In a sweet, sweet voice, God is telling you, mahal kita. Mahal na mahal kita. Hallelujah. your presence is heaven.
Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Presence is heaven to Hallelujah, Lord. Grabe. Damang-dama ko, ang dami lahat sa atin dito. Natatakot, napapagod, gusto nang sumuko. Kaya ramdam na ramdam ko, ang binibigay sa atin ni Lord ngayon ay ang kanyang kapayapaan. Hallelujah, Lord God. Receive the peace from the Lord. And I would say, ang manifest presence ng Lord ngayon, most of us sa atin ngayon, is the peace of God. It's the peace of the Lord. Doon sa Mount Sinai, it's the smoke. It's fire. Kasi yun ang nais ng Diyos para sa kanila. But today, I would say, the manifestation ng presensya ng Diyos sa atin lahat ngayon, yung kapayapaan niya. Lord, salamat po, Diyos, for giving my brethren the peace that comes from you. Thank you for touching their lives. Thank you for the comfort that they are experiencing right now. Thank you, Lord, for your sweetness to all of us. Though we're not worthy, we are sinners. But your grace abounds. Thank you for loving us more. Salamat sa pagtanggap mo sa amin. Sino kami kung wala ka? Sino kami, O Diyos ko? Walang Diyos na nagmamahal sa amin. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat po, O Diyos. Salamat din sa mga pinagaling mo ngayon. Salamat din, O Diyos, sa mga bagay na lagay mo sa aming puso ngayon. Ano man ang mangyari, hindi mo pababayaan ang aming pamilya. Hindi mo pababayaan, O Diyos, ang mga mahal namin sa buhay. Hindi mo pababayaan, Lord God, yung mga bagay na sinimulan mo sa amin. Na ano man ang ninakaw ng demonyo, Lord God, babalik mo. Na ano man ang ninakaw ng demonyo na joy sa amin, ibabalik mo ng napakatinding pagmamahal at kagalakan. Salamat, O Diyos, kasi sino kami para pag-alayan mo ng buhay? Pasalamat kami, O Diyos. Hallelujah, Lord God.
Church, every time Satan is tempting you to do sin, just remember kung ano ang ginawa ng Diyos ngayon. Every time Satan is tempting you na gumawa ng kalokohan, just remember the cross that God has given you. Every time na gusto na munang bumalik sa dati mong buhay, just remember the love of God, na minahal ka niya kung sino ka man. And that love will accompany your life na mamuhay na sa will ng Diyos at hindi na sa will mo at ng mundong ito. Can we join hands together as a church? Mag-awak-awak tayo ng kamay. Lord, tulungan mo po ang simbahan na ito na maging daluyan po kami ng iyong presensya sa aming kapwa Kristiyano dito at sa marami pang tao na naliligaw ng landas. Lord, kami ang manifestations ng presence mo. Kaya nga Lord, panalangin namin, every time na may makakakita sa amin, maririnig kami, nawa ang makita sa amin, ang marinig sa amin, ay ang iyong kabanalan, ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kahabagan. Lord, sa pangalan ni Jesus, that every time they will see us, they will see Jesus in us. Pagpalain mo po ang bawat isa. Pagpalain niyo po ang inyong simbahan. At naniniwala kami, the best is yet to come. We thank you, Lord. All glory belongs to you. In Jesus' name. Everybody will say, Amen. Come on, a great praise of Jesus. Thank you, God, sa mga habol po ng kanilang tithes and offering. May basket po tayo sa harapan. Come on, church, continue to enjoy the presence of God. Hallelujah. Celebrate in the presence, Lord. We thank you for your word. Come on, we sing this song. There is no life without you. You have all that we need. Where you are, every fear is broken, and the darkness must flee. Closer and closer, we wanna know you. Reaching out and reaching out, and here in your presence, we wanna go deeper. In your light, we'll come alive. And closer, we wanna know you. Reaching out and reaching out, and here in your presence, we wanna go deeper. In your light, we'll come alive. And closer, we wanna know you. Reaching out and reaching out, and here in your presence, we wanna go deeper. In your light, we'll come alive. Hallelujah. Nawalan ng kilay yung iba dito. Okay. Yung iba hindi naman sinisipon kanina, ngayon sinipon na. Okay. Hallelujah. Salamatan natin si Lord. Lord, salamat sa atindi mong presensya. Thank you kasi
hindi lang namin ito natutunan, kundi naranasan din namin. It's hard for us to learn something and yet hindi naman namin naranasan. Kaya Lord, grabe ang ginawa mo, O Diyos, ngayon. Pinakita mo nga sa mga taong uhaw, gutom, at sinisik ka. Naranasan ka nila. Kaya, O Diyos, panalangin namin, lagi kami maging gutom, maging uhaw sa pagsisik sa iyo. At ito ang nais mo sa amin, ma-maintain namin yung gantong klase ng attitude sa iyo. Hallelujah. And even dumating sa point sa aming paglilingkod sa iyo, hindi namin maranasan ang manifest presence, pero alam namin, O Diyos, na ang iyong presensya ay sumasa amin. Kapag hindi namin nararanasan, maybe ang manifest presence mo, ang gagawin namin at iisipin namin, it's about time to share that manifest presence of yours to others. Maging daluyan kami ng iyong presensya sa lahat ng tao. Salamat, Lord God. Salamat sa iyong ginawa ngayong araw na ito at gagawin pa. Salamat sa pagpapala na tinanggap namin sa iyo. And next Sunday, Lord God, hindi po kami papayag na wala dito yung aming mahal sa buhay. Yung aming mga kaibigan, mga tao na dinadarang mo sa amin, Lord, they should be here and experience your presence. I-invite namin sila next Sunday para sama-sama kaming sasamba, mananampalataya at maglilingkod sa iyo. Ibalik mo po kami next Sunday. Ingatan mo kami sa aming pag-uwi. Salamat po, O Diyos. Receive the blessings from the Lord. The Lord bless you. The Lord keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, we pray. Say aloud, Amen. God bless us all. Magkamayan po tayo. See you next Sunday. God bless.